Sundan niyo lang po ako ha. Muna ng familiar. Okay? Kasi we are talking about money value. Sulatin mo na yan para sabay-sabay tayo mamaya. Uy, copyright. Ano ba yung copyright niya sa isip niya? Ay, ito, copyright. Dito, tapos ito. Hindi mo pala sa sige, delete mo na ang surgery. Ano yung ginawa automatic? Number namin yung 2 at saka 4. Ngayon, hilahin mo na yan. Hindi kayo nagpa-practice sa bahay. Actually, ganito, di ba? Ayan. Alam niyo anong ginawa ko para mabilis? Ginawa ko to. Nilagay ko dito. Tapos, yung sorting. Arrange ko ng A to Z. Control Z. Okay? Pagka-sort, kopyahin ko ulit. Nilagay ko ulit dito. Tapos, yung 2 at saka 4 naman, yun ito. Control C. Tapos na. Mano-mano kayo. Ibig sabihin, hindi nyo nanginila. Habang nagtatay ko, kaya kung Sir, paano pinapakita yun, sa sir? inyo. Sa previous batch ko, ang ginagawa ko actually is ito, ready-made na yung draft. Magka Thursday night, bato ko na sa GC. Para na. Yung nga lang, napapansin ko, wala na, tamad na yung students mag-type, hindi na alam paano gawin yung ano. Kaya ang ginagawa ko ngayon, dito ko na ginagawa, kaya kung panunurin nyo muna, bago kayo mag-type, kasi nangyari sa iba, habang nagta-type ako, type din. Nag-type ako ng 102, 102. Pagbalik, hindi niya alam paano ko ginawa na. Panurin nyo muna. After that, pag natapos, sa kanya na yung gawin. Diba? Sa number. So,
Yung ito, pagkasulat ko dyan, pinis ko dito. Okay. Tapos sinort ko lang, maalala nyo sa sort sa picture, A to Z. Sabi niya, expand selection, hindi ko naman kailangan i-expand. Ito lang naman yung sort ko eh. So dito lang, continue with the current selection. Sort, sinarrange niya. Then, inulit ko ulit dito. Okay. Then, yung quantity naman, 2, saka 4. So ito naman, okay. So ready na tayo? Ready na? Okay, so dito. Halimbawa, mayroon kang price list. Ito simple lang to, maiksi lang. Pero sa actual na trabaho, lalo na sa trabaho ko, ang haba ng ginagawa kong meron na dito. Sa mga price listing. Katulad po nito, meron akong wala pala akong internet, sorry. Meron na akong halimbawa, nanghingi ako sa isang company. So itong company na to, nagbebenta ng mga machines. So binigyan niya ako ng listahan ng price list ng lahat ng machines nila. So minsan umaabot yung listahan ng more than 1,000 na items. Ngayon, ito namang let's say manager namin sa isang branch. So gusto niyang lagyan ng mga machines yung branch na yon. So bibigyan niya ako ng magiging 100 na listahan ng mga machines na pagpipilian niya. So gusto niya muna malaman anong mga presyo ng mga machines na to. So hindi gumagamit ng VLOOKUP, ang mangyayari, bubuksan mo ng dalawa. Mula dito, copy, punta ka sa kabila ng price list, Control F, find, hanapin mo. Pag nahanap mo ito yung presyo, kukupihin mo naman, ilalagay mo sa listahan niya para mabuo mo yung mga presyo. So parang katulad dito, ito yung price list natin, ilalagay mo dito yung presyo. Of course, pag ganito lang kaiksi, madali lang kasi hanapin mo lang, Apple, 5 real. I-type ko lang na i-type dyan. What if mahaba ito? Mahaba ang price list, mahaba rin yung listahan na lalagyan mo ng mga presyo. So, aabutin ka ng ilang oras doon. Pag ginamitan mo ng VLOOKUP, 3 minutes lang siguro maximum. Tapos na, magugulat pa yung boss mo. Hingi ka na ng increase. Okay. So ngayon, meron tayong price list dito. And meron tayong mga selected na prutas. Yung iba dyan na uulit. And meron tayong quantities. So para makalculate natin yung total price ng bawat apple, dalawa, may apple ulit dito na 14. So ikakalculate natin. So muna, ang target natin is mailagay dyan yung prices. Okay. So ito po yung syntax ng VLOOKUP. Paliwanag ko muna, then next naman is sabay-sabay tayo. Okay? So of course, ang formula lagi nagsisimula sa equal sign. Okay? So ang formula natin is VLOOKUP. Pag-type ko pa lang ng VLOOK, lumalabas na po yung formula na VLOOKUP. Pag lumabas na at nakaselected na siya, meaning to say nakakulay blue, ano ang pipindutin? Tab. Yan. Meron tayong syntax dyan. 1, 2, 3, 4. Okay? So ipaliwanag ko kung anong ibig sabihin ng syntax na yan. Nakikita niyo po dyan? Ito. Nakikita niyo? Okay. Ang syntax natin, una muna is lookup value. Ano yung hahanapin mo sa table na to? So itong space na to, ang i-click mo is ito yung hahanapin mo, di ba? Ito siya, hahanapin mo dito. So yan yung lookup value. Ito, so isi-select mo ngayon. Yan ang isi-select natin. Then next, table array. Yung table array po natin is saan mo siya hahanapin. Una-muna is sino o ano yung hinahanap mo.
saan mo siya hanapin? Dito mo siya hanapin sa table na to. So make sure, pag sinelect nyo, pagdating nyo sa after ng kama, yung table array na, make sure ito ay ang isiselect nyo. Kasi dito nyo hanapin, isasama nyo yung fruits, okay? At saka ito. Huwag nyo nang isama yung ito sa taas. Okay? So dito mo siya hanapin, and pati yung presyo niya. Pagkatapos yung maselect to, then comma, column index number. Ang index number niya is, pag sinelect mo to, ilang columns to? Dalawang columns. So this is column number 1, and this is column number 2. So pag nahanap mo, ano ang gusto mong ipalabas na value? Ang hinahanap natin yung presyo, ang gusto natin ilabas na result is yung presyo, di ba? Yung price. Pang ilang column siya? 2. So ilalagay mo dito sa index number is number 2. Kung ang presyo mo ay nandito at sinilect mo itong tatlo na to, so column number 3 siya. Kaya ilalagay mo dito banda is 3. Okay? Then, yung panghuli naman is range lookup. True or false. Ang range lookup, dalawa lang ang pagpipilian natin dyan. Either true or false. Pero hindi po yung katulad sa if na formula. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin ng true is hindi siya exact match. So halimbawa, almost parehas siya nito, pero not exactly. Ilalabas niya yan. Halimbawa, apples. Ang nakalagay dito is apples. Dito is apple. Pag nilagay mo sa dulo is true, kumbaga, approximate match lang, hindi exactly, kukunin niya ulit. Kukunin niya pa rin to. Pag nilagay mo is yung false, ibig sabihin, ang false, ang katumbas niya is exact match. So, pag hindi siya saktong-sakto, mali ang spelling, kahit isang letra lang, hindi niya kukunin yung value nito. So, wala siyang makitang perfect match. Mali ang spelling ng cherry, nabawasan mo ng isang R. Then, ang ginamit mo dito ay false, stricto siya. So, wala siyang kukunin dito na value. Saan ginagamit yung true or false? Doon po yan sa mga range. Pagka gumawa naman tayo ng VLOOKUP na meron tayong range ng numbers. So, dito kasi, ang hinahanap natin is yung mga specific. So, of course, ang gagamitin natin dito ay false. Stricto tayo sa hinahanap natin na value. Pag nahanap niya yung value, nag-match, ilalabas niya yung nilagay natin sa index number. Okay? Nahanap niya si banana, ilalabas niya yung value dito ng index number, column number 2. Malinaw? Ngayon, i-apply ko ngayon. VLOOKUP, anong hinahanap natin? Yung apple. So, i-click natin, i-click ko yung apple. Nag-click ko na yung apple, tapos na ako. Ang kasunod ay kama. Kama muna. Ngayon, ito naman ang kukunin natin. Table array. Yan yung saang table ka maghahanap. So, dito siya maghahanap. So, isi-select ko to. Click hanggang dito. Ay, sorry. May problema sa mouse ko na to eh. Pinalitan kasi ito ni Mrs. So, wala naman akong karapatang magreklamo. So, kama. So, tapos na tayo sa table array. Index column. Pag nahanap niya si Apple, anong gusto natin ilabas dito? Yung nasa corresponding column niya, sa column number 2. So, ilalagay natin yung number 2. Okay? Then, kama ulit. So, sa panghuli na tayo. True or false? Ito yung kanina pinapaliwanag ko. Exact match ba ang hinahanap mo? Or approximate match? So, exact match ang hinahanap natin.
So, ilalagay natin yung false. Okay? Then, after that, pwede na tayong mag-close. Okay? Then, tapos na ang formula natin. Pag-press ko ng enter, dapat ang ilalabas niya sa price ni Apple ay yung index number 2. Okay, column number 2, 5. Press ko ng enter, 5 na ngayon yan. Okay, diba? So, siya na ang naghanap dito. Yung nga lang, meron tayong, nakalimutan ko pala yung reference na tawag sa term. Meron tayong permanent na reference. Kasi pagka binaba ko to, yung table natin, B4 to C9 magiging B5 to C10. Magiging B5 to C10. Ito lang. Then, pag hinila ko ulit, bababa ulit siya. Bababa ulit. So, ipi-permanent natin yung, kasi ito yung permanent reference natin, di ba? Hindi siya dapat gagalaw pagka binaba ko yan. Tingnan nyo ha, baba ko muna ha. May NA na. Bakit? Nag-error kasi ang table ko na ngayon, table array ko is B7 to C12. Saan ang B7? B7 hanggang C12. Bumaba siya dito na box na to. Diba? So, dapat permanent siya dito. So, tanggalin ko to muna. Balikan ko yung unang formula ko. So, yung table array natin, yung B4, okay? Pansinin nyo, pag-click ko pa lang dito, naka-appear na kung saan yan banda. So, F4 ko muna yung B4. Then yung C9, kasi yan yung dulo niya, C9. Diba? Hanggang C9 siya. B4 to C9. So, yan naman ay i-lock din natin. Okay? Then, okay na. Pwede na mag-enter. So, pila na lang tayo. Yan. So, check natin. Banana. 2. Cherry. 2. Ang mango. 7. Diba? Pag pinalitan ko yung price dito, halimbawa, si Suki, nag-increase na ng presyo, naging 7.5 na. Hindi mo na kailangan palitan dito. Automatic na po yan siya. Napalitan na yung mango na 7.5. Diba? So, ganoon lang kadali. Kahit gano'n kahaba yan. Okay? So, ngayon, tayo naman sabay-sabay. Next, tama tayo, of course, para mag-move siya sa next na part ng ating formula. Table array. Saan tayo maghahanap? Dito sa table na to. Okay? So, dito sa table na to. But since mamaya, plano natin hilain siya, so para hindi magbago, nakalakyan, so, i-click mo si B4, gawin mo F4. Ito ring ending niya, gawin mo rin F4. Yan. Okay? San F4, mag-start, ito sa daily. Okay? Tapos, yung cursor natin, ilagay natin, ibalik natin sa pinakadulo para makapaglagay tayo ng kama. Okay. So, kanina is B4 at saka C9, nilagyan lang natin ng dollar sign. Before sa letra, before sa number. Before sa letra, before sa numero. Okay? Kaya na ito. Okay na? Dollar sign, number. Basta't lagi nyo tatandaan. Doon sa cell number, dalawang dollar sign lang yan. Before sa letra at before sa number. Kung magmano-mano kayo maglalagay, kung hindi gumagana yung F4. Okay? Okay, sir. Next, kama na tayo para doon naman tayo sa kasunod. Column, index, number. Meron tayong first column, second column. Pag nahanap niya
yung lookup value natin na si Apple, ano ang gusto mong ilabas na value? Saan niya kukunin ng column? Column number 2. So, ilalagay natin 2. Okay? Pag nasa column number 3 siya, ang result, ilalagay natin 3. Okay? Next. Kama. Okay? Then, false. Kasi stricto tayo sa pinapahanap natin. Kailangan exact match. Okay? Kung hindi, kasi kung approximate match, True. ang hahanapin niya kung ano yung medyo malapit dun sa hinahanap mo. Applicable po yan pag sa mga number range. Diba? So since ang hinahanap natin is exact value, yung VLOOKUP value natin, yung lookup value natin, hinahanap natin apple. Hindi siya apples, hindi siya apple talaga hinahanap natin. Kasi bakit? Katulad po ng pineapple at saka apple. Magkakaproblema tayo pag nag-true kasi malilito siya. Si Apple, makikita niya si Apple dito at makikita niya rin si Apple dito. Diba? So, alin ang pipiliin niya dito? 5 or 8? Mas mataas siguro. So, yun ang maging problema. Ngayon, false ang pipiliin natin para exact match. Yung apple lang talaga. Walang sobra, walang labis, walang kulang. Okay? Ngayon, okay na tayo dyan. So, meron tayong ilan ang open parenthesis natin? Isa. So, isa lang din ang ilalagay natin sa dulo. Okay? Then, press enter na tayo. Then, balikan natin yung price natin, saka natin hilahin. Okay? Lahat ba? Tumama? Hindi pa rin. Wait, let's sila. 5, 2, 7. Itong 750 kasi pinalitan ko to. Kaya pala 7 and 7. Tapos 8. Pareho man tayo. Huwag na kayo tumingin dito. Ang tinan ninyo yung sa screen nyo. Tama ba? Wala rin sa presyo na nilagay nyo. Kulang lang po kami na 7. Mali yung aking formula. Mali nga yan. Ulitin mo ito pangalan na. Tama yung ginawa mo dyan. Mali siya. Hanggang 8. Pag-uwi mo lang. Sorry po. Na minus 50 halala. Let's say ito dito. Gayin ko na lang ito dito ha. Ilagay ko dito. Okay? So, lakihan ko ng konti para hindi mag-error. So, naglagay siya ng discounted price. Okay? Discounted price. Manurin niyo muna ang gagawin ko ha. So, ang sabi niya, discounted price ka sa bawat presyo ko, mayroon kang less 50 halala. So, ito, tanggalin ko to. Ha? So, equals, yung presyo, lagi kang mayroong minus 0.5. Kasi 50 halala, di ba? Yan, may discount ka. So, yan, nilain ko dito. So, lahat na ngayon, ang discounted price, mayroong 50 halala. So, kung ito maging 8 real, 7.5 na ito. Okay? Malinaw? So, naglagay ako dito ng another column. Okay? So, wag mo munang gawin. Dito naman, let's say, ilalagay ko dito muna yung maglalagay ako ng isang column dito. Nag-insert lang ako ha. Okay. So, ito discounted price, ilalagay ko dito. Diba? Then, dito ko naman ilalagay yung VLOOKUP ko. Ang hanapin ko ngayon is yung Discounted price. discounted price. So, ibig sabihin, naging tatlong columns na yung ating table array. Kung saan tayo maghahanap ng magsisearch ng value. So, ganun pa rin. Equals VLOOKUP. Okay? Ano hinahanap ko? Si Apple. Okay? Then, ang table array natin is ito. Dito ako maghahanap.
Ito naman yung mouse ko. Okay? Then, ang hanapin ko is discounted price. Column 1, 2, 3. So, dito is 3. Diba? Tama? Then, yung false. Okay? Then, closing parenthesis. Then, huwag natin kakalimutan na ilock natin itong reference natin. Enter. So, pwede na akong yun na. Diba? Okay? Pagka naiba ang column array natin, so lagi yung tatandaan yung index. Saan mo kukunin yung result na ilalabas mo dito? So since nasa column 3 na siya, kaya ang formula natin dito ay naging 3. Kanina 2. Ngayon naging 3. Okay? So sige, kayo naman ang gumawa. Hindi yun. C4 minus 0.5. Oh, dyan sa dito. Okay, total price coming from the discounted price. Wala yan ko ito nang ipaparalan nyo na silang magkasama. Nasundan mo. So, isama nyo na rin po yung total price. Sige, ito.